finding the standard form. Para maano pang standard form nito, ang una kong ginawa ay nag-graph ako para makita yung center at yung vertices at focus kung saan siya nakalagay. So ang vertices ay -6 at +6. So dito sa vertex, ito yung vertex at ito naman yung focus, which is -8, +8, 6, -6. Yan. So ang center nito ay 0. So dito sa center 0, 0. Yan. So dahil nahanap na natin, ngayon hahanapin na natin yung sa ABC at yung sa a squared, b squared, c squared. Ang kapasa naman yan, so ang a natin ay 6 at ang c naman natin ay 8. So nawawala ang b. Dito rin sa a squared 36 lang naman, tapos dito 64. Para mahanap yung b squared, gamitin natin to. B squared equals c squared minus a squared. Yan. B squared minus 64 ay minus 36 equals 28 b squared. So ang b squared natin ay 28. Sa b naman, kahit siguro square root na lang, square root of 28. Dahil nahanap na natin, pwede natin gawin yung standard form, which is y squared minus x squared over ang a natin ay 36 at ang b natin ay 28 equals 1. Nauna ang y squared dahil itong hyperbola ay vertical. That's why nauna yung y. Kaya ito na ang standard form. Sa number 2 naman, para mahanap ang standard form, first is ulit graph. I-graph ko lang. So para sa focus. So yung focus natin ay -5 tapos 5. So negative, kunyari ito yung -5, 5. Yung sa asymptote, ito kasi sa pagkakaintindi ko, ito ay a, tas ito yung b. So meron agad na ABC, which is kung a to, sabihin ang a natin ay 4, ito naman b, at yung c natin ay yung 5 kasi ang center nito ay nasa 0 ulit, kagaya din na number 1. So ito ay 5. Kung pag nasa ulit na a squared, b squared, c squared, ito ay 16, 9, c squared, 25. So para isulat yung standard form, itong hyperbola to ay horizontal. So iba na yung standard form nito sa vertical. Mauna na yung x. Dahil ang satin natin ay ito, x squared minus y squared. Yan. A natin ay 16. At ang naman natin, tawag dito, ay 9 equals 1. Ayun ang standard form natin. So dito, sa number 3, find CVF and asymptote. So first, hanap mo natin yung ABC. So A squared, B squared, C squared. Ayan. So ang A natin ay 49, 25, at yan nawawala. Sa naman A, B, C equals 7, 5. Ang gagamit natin formula para mahanap ang C is C squared equals A squared plus B squared, which is 49 plus 25
equals 74. So, ayan ang ating c squared. 74. Para naman sa c, squared lang natin. Which is equals to 8.6. Ayan. Ito yung lumabas na hyperbola sa number 3 at yung asymptote 10. Ang unang vertex ay negative 3, negative 2, at yung vertex 2 naman ay 11 tapos negative 2. Yung focus 1 ay negative 4.6, negative 2, at ang focus 2 naman ay 12.6 at negative 2. So, ito yung sa number 4. Isolve muna natin siya para mahanap yung standard form. 9x squared minus 18x minus 16y minus 32y equals 151 kasi ililipat yung negative 151 dito sa dito. So, again, ayusin siya ulit. Gagawin siya ganito. X squared minus 2 at plus 1. So, ang kalabasan nito ay x minus 1 squared. Pero bago yan, ito muna 16y y squared at again plus 2y kasi negative 16 times 2 syempre negative 32y at plus 1 equals 151. 9 times 1 equals to plus 9 at negative 16 times 1 is negative 16 equals sa 144. Kaya 9x yan squared minus 6 ay mali, sorry ito yung kalabasan. So para makuha dito i-divide siya sa 144. So x minus 1 squared minus y plus 1 squared 9 divided by 144, 16. Ito naman 9. So ayan ang standard form. Ngayon hanapin naman natin yung a squared, b squared, c squared. Ayan, a natin 16, b natin ay 9. Para naman mahanap yung sa c squared, syempre ito yung formula para mahanap yun. A squared plus b squared 16 plus 9 equals 25. So ang c squared natin 25. Pag ni-square root, ito ay 5. Ito naman 4 at 9. So nahanap na natin yan. Pwede natin siyang i-graph. So ito yung lumabas na hyperbola sa number 4 at yung asymptote niya rin. So yung vertices niya ay negative 3 at negative 1. Yung pangalawa naman ay 5 at negative 1. Yung focus niya ay negative 4 at negative 1. At yung pangalawang focus ay positive 6 at negative 1.